Sa panahon ngayon guys, talagang napakalaganap na ng pagvi-video 'no. Maraming kahit saan ka magpunta talagang daming nagvi-video ngayon. Lalo na kapagka nagda-drive ka 'no, kasi posible talagang magkaroon ng aksidente o kaya naman mga inconvenience sa atin na napakalaking bagay yung gagampanan ng video. Kaya gusto natin talagang mag-invest sa isang dashcam na high quality na, kaya pang proteksyonan lahat ng anggulo ng sasakyan mo. Meron bang ganong dashcam? Kaya tamang-tama itong dashcam na pag-uusapan natin sa video na 'to. Ito yung 70 4K Omni 360 dash camera. Kamusta kaya ito? Kamusta kaya yung performance nito guys? Mare-recommend ko ba sa inyo yung camera na 'to? Yan yung mapag-uusapan natin sa video na 'to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! So bago ang lahat guys, unbox muna natin itong 70 Omni 4K 360 camera, no? So pinadala sa atin ng 70 tatlo. So meron silang pinadalang micro SD card na 128GB at saka CTPL filter. Yan. So kung magpa-purchase kayo bago ang April 4, makukuha nyo to as freebie. Which is mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kahalaga rin tong CTPL filter. No? So unbox muna natin yung camera guys. So, ito yung packaging niya. Ang ganda ng box niya guys kasi kitang-kita mo yung hitsura. Medyo glossy siya. No? Ang lakas maka-elegant nung dating ng box niya. Sa harapan, makikita mo yung full specs niya. No? HDR set pala itong pinadala sa atin. Ano? Ibig sabihin, meron siyang kasamang rear camera. Sa gilid, more on pangalan lang. At sa likod, makikita mo din yung iba pang mga information ng camera na to. So, unbox natin siya guys. No? So, madali lang siya i-unbox. Bubuksan mo lang yung camera. Para lang siya nag-unbox ng phone, no? Tapos lalabas sa inyo itong dalawa. Ito yung main camera natin at ito yung rear camera. So kunin mo natin itong rear camera. So ito. No, yan yung itsura ng rear camera. Typical, kamukha ng mga ibang mga rear camera na nakikita natin sa merkado. Pero sabi ng 70 this is a 1080p rear camera. So tingnan natin mamaya. So, madali lang din siya, hugutin mo. Ito yung Omni camera natin. No? Tabi muna natin, pakita ko muna sa inyo yung laman ng iba pang box. So, pag binuksan mo tong box yan, nandito yung mga iba pang mga laman niya. Like yung power cord niya, at saka yung 12-volt socket niya na may extra USB port. No? Tingnan natin, buksan natin. Pakita ko sa inyo. Yan o, ganda. Kasi may extra USB port siya. So, kung limited lang yung USB port ng sasakyan mo, malaking tulong to, no? So hindi siya kakain ng sobrang USB port or sa 12-volt socket ng sasakyan mo. And then meron din siyang, tingnan natin dito, no? Yung kanyang cord, no? So mahaba yung kanyang Type-C na cord, yan. Sapat na sapat kahit para maitago mo yung wiring sa sasakyan mo during installation. Meron din tayong documentation, no, ito, which is yan yung lahat ng laman niya, which is din nyo naman to binabasa, di ba guys? Meron din siya electrostatic film para madali siya ikabit at nakaalisin sa ating mga windshield, lalo na kung tayo ay may mga magagandang tint. Meron din siyang extra mga adhesive, no, like this, extra adhesive para kung sakaling gusto mo siya ilipat ng pwesto, meron ka pa, madali mo siyang madidikit. At meron pa dito isang box sa loob. Ito yung wiring ng rear camera, no, para madali natin siyang ma-connect from rear ng sasakyan natin up to sa loob. Mahaba din yan guys. Mahaba. Kaya kahit van, kayang-kaya nito, no. So yun yung laman niya. Meron pa pala. Ito. Meron siyang kasama na prying tool para madali sa inyo na magkabit nito at magtago ng wiring all throughout sa inyong sasakyan. Okay. So, tingnan natin yung pinaka star of the show. Ito, no? Yung 70 Omni 360 4K camera. Yan yung itsura niya, guys. Diba? Napakaganda. So, kung alam ko may nagawa ng ang 70 na Omni
pero hindi siya 4K, 360. Tsaka mas maliit yun dito. Ito yung bago nila, which is 4K na yung quality at tsaka mas malaki. Tsaka yung build quality niya guys, kahit plastic siya, pero damang-dama mo, may quality siya. So ito yung mounting niya, adhesive. Ito yung screen niya sa harapan at meron siya mga side buttons dito sa gilid. Tapos ito yung camera niya na namamount. Ang kulay pala nito guys ay black and gray. No? Gray yung kanyang katawan at saka medyo glossy black yung kanyang pinaka-camera. Tapos yan yung speaker. Dito yung micro SD card slot. So, ayun lang guys, no? Talaga mukhang tough yung build quality niya. Hindi siya yung basta-basta. No? So, install ko na muna to. Pakita ko sa inyo kung paano in-install. At the same time, tapos mamaya, pakita ko sa inyo yung mga sample footage at kung ano pa yung mga kayang ibigay nitong camera na to. So ngayon, pag-usapan naman natin yung installation niya guys. Ang totoo, hindi siya mahirap i-install guys. Napakadali lang. Hindi ako inabot ng 1 oras. Hindi nyo rin kailangan talaga ng mga special tools, no, sa pag-i-install. Kasi nandun na lahat sa packaging, kasama na lahat ng kailangan nyo para ma-install siya. No, make sure nyo lang na malinis yung windshield ninyo na paglalagyan para nakadikit mabuti yung mga electrostatic film na meron siya. No? Tapos yung mga wiring, kayang-kaya nyo na initago gamit yung prying tool na kasama. Kaya malaking tulong. Ano? Pero kung hindi kayo masyadong confident sa sarili nyo na kayo yung mag-install ng dashcam na to guys, no, don't worry. Kasi merong more than 50 na installation site in and out ng Metro Manila. Kaya madali ka makakahanap for sure ng malapit sa location mo. Diba? Napaka-convenient doon. So now, let's talk about specification nitong 70mm Omni 4K dash camera, no, na 360. Unang-una, yung kanyang resolution ay 4K UHD Super Clarity. No, talagang malinaw yung kuha niya kasi 4K nga yung max resolution niya. Isa pa, meron din itong 360-degree rotating camera. First ito sa industry na with AI motion tracking pa. Kaya talaga hindi mo na siya kailangang kontrolin para mag-rotate. No, minsan kusa na niya ginagawa yun through the help of AI. Powered din ito ng Sony Starvis sensor with AI-enhanced low light technology. No, kaya sobrang linaw pa kahit extreme yung darkness sa gabi. No, kasi pangmalakasan yung sensor na meron to. Meron din itong 5 GHz turbo Wi-Fi support kaya mabilis yung file transfer from camera to your phone, to your app, no? At ang maganda dito guys, meron din siyang voice control para totally hands-free kapag ka nagdadrive ka. Hindi mo na kailangan gamitin yung app or i-touch physically yung camera. At kung bibili ka ng 4G hardwire kit which is sold separately, no, magkakaroon ito ng 4G connectivity. Pwede mo siyang lagyan ng SIM card na may 4G data. No? Ini-enable nito yung 24/7 parking surveillance feature nitong dash camera na to with AI motion detection and time-lapse recording. Kaya sigurado ka na secured yung sasakyan mo kahit pa nakapark ito. Kasi AI na yung bahala 24/7 mag-capture ng mga events habang nakapark yung sasakyan mo. At hindi lang yan, kapag meron kang 4G hardwire kit, may enable din ito yung remote live view. No? Kahit nasa ang lugar ka sa Pilipinas, basta may data yung 4G mo, makikita mo sa app yung live view nung kamerang ito habang nakakabit sa sasakyan mo. O, di ba? Napakaganda nun. No? Meron din itong built-in GPS and Bluetooth para sa seamless connection. No? Super capacitor na rin pala yung battery nito guys, which is thank you 70mm. Ang tagal ko nang hinintay na magkaroon kayo ng super capacitor type na battery. No? Kaya ibig sabihin, mas mataas yung kanyang resistance sa mga extreme temperatures, sobrang init or sobrang lamig. Ideal kung yung sasakyan mo lagi exposed sa extreme heat, lalo na ngayong summer. So para naman sa included na rear camera, kasi nga ito ay HDR set, no, yung max resolution ng rear camera is 1080p lang. Pero papakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung itsura ng shot niya. So yun, no, so nakita na natin yung full specs ng camera na to guys. So ngayon, subukan naman natin siya into real world action. Papakita ko sa inyo yung mga sample footage na nakuha ko sa front, sa main camera at saka sa rear camera nitong 70mm 4K Omni 360. So, enjoy watching sa mga sample footage natin.
So, after couple of days or weeks na paggamit nitong 70 4K Omni 360 camera, ano yung masasabi ko sa kanya? Well, una ko napansin sa kanya guys, legit talaga yung pagiging 4K UHD niya. Talagang napakalinaw ng kuha ng footage. Kuhang-kuha yung mga detalye like yung plate numbers, kahit nga yung klase ng sasakyan, huling-huli ng dashcam na to. Isa pa napansin ko sa kanya yung colors. Kitang-kita mo talaga yung high dynamic range na meron tong camera na to. Something na gusto ko yung output ng kulay niya, napaka-vibrant. Given na meron tayong medium tint, no? Buhay na buhay yung mga lumalabas na colors sa kanya. Kaya ang ganda ng kalalabasan talaga, no? Sa gabi naman, napansin ko rin na napakalinaw din yung footage niya. No, nag-try ako mag-drive sa iba't ibang klase ng lighting conditions during night. No, thanks talaga sa Sony Starvis sensor. Malaking tulong plus yung AI low light enhancement na meron tong camera na to. Kaya talagang parang hindi ka kakabakabahan. Minsan kasi yun yung weakness ng ilang mga dashcam, 'di ba? Kapag kagabi. Pero ito, satisfied ako sa kuha niya kapag ka nighttime. Kuwang-kuha mo pa rin yung mga detalye like yung plate numbers at iba pa. Tapos nag-enjoy din ako dito sa rotating camera lens niya kasi pwede mo siyang iharap talaga dito sa cabin. No, kuwang-kuha lahat ng pasahero, no, pati ikaw kasi very wide yung field of view niya. Kaya talagang nag-enjoy ako na itutok dito, no. Lalo na kapag ka sa isang kagaya ko na content creator, malaking bagay yan. Pwede mo na siyang gamitin as secondary camera mo kasi ang linaw eh. Tapos 4K na rin yung resolution niya. 'Di ba? May dashcam ka na, may pang-vlog ka pa, 'di ba? Ma-achieve mo yung mga gusto mong shots sa loob ng sasakyan with the help of this dashcam. Isa din sa nagustuhan ko sa kanya, very sensitive yung kanyang emergency recording functionality. Yung tipong malubak ka lang na maganda-ganda, nagka-capture agad siya ng emergency video tsaka emergency footage, which is for me okay lang kasi malaking bagay yon, 'di ba? Para mas maraming ka ma-capture na emergency footage, much better for me, no? Kasi mas safe ka sa bagay na yon. Sayang lang, no? Kasi hindi tayo napadala ng 4G hardwire kit. Gusto ko sana ipakita sa inyo yung parking surveillance niya at saka iba pa mga features kapag ka naikabit natin yung hardwire kit na yon. Pero anyway, overall as it is, tong set na to, okay pa rin naman when it comes sa, yun nga, emergency recording. Tsaka gusto ko rin i-point out guys yung kanyang voice command. Talagang gamit na gamit ko siya, no? Maganda siya. Lalo na kapag ka nagda-drive ka, di mo na kailangan ng app, mag-phone, or pindutin physically yung mga buttons ng dashcam, no? Very seamless yung pagsasabi or pag-respond niya sa command mo. Just make sure lang na mahina yung volume ng radyo or talagang totally wala para ma-pick up niyang mabuti yung voice niyo. Kaya ang galing, malaking tulong yun, ano? So ito yung sample ng voice command niya. Pakita ko sa inyo. Capture inside. Galing ah. Captured niya tayo guys. Take selfie. Galing ah. Yun. Tapos babalik siya sa gitna.
Switch rear view. Okay, then papakita niya yung rear view. Switch front view. Galing. Capture right. Capture left. Capture inside. Oh, interesting. Shoot vlog. Oh, para saan yung vlog? Ready to say hi to the camera. Hi! Camera reset. Oh, okay. So, ang galing, no? Meron siyang mga voice command na supported. Good job. At gusto ko rin bigyan ng commendation guys yung kanyang app. No? Napaka-seamless din ng connection sa 70My app to the dashcam itself. Di mo na kailangan talaga magmano-mano mag-connect sa Wi-Fi. Most of the time, isang pindot mo lang magko-connect talaga siya. Dali, no? Tsaka nagustuhan ko sa kanya guys, meron siyang two-way para mag-capture or mag-download ng footage to your app na meron siyang per file basis, yung every kung ilan yung isa-set mo sa file mo, 1 minute, 2 minute, 3 minute na video, select mo lang siya ron, then download. Or meron din siyang timeline view, yung parang per segment yung pwede mo i-download. Nakita ko yan sa mga DDPi eh. Good thing, meron na rin si 70My. So talagang may flexibility ka when it comes sa pag-download ng mga files papunta sa iyong phone through the app. Kaya malaking tulong din yung kanyang app. At syempre, wala namang perpektong dashcam. No, meron talaga na makikita tayo ng mga minor na pwede nilang improve para sa next iteration ng mga dashcam na kagaya nito. So una ko napansin, yung free o yung kasama na rear camera, it needs some love. Kagaya din ng ibang mga dashcam, no, talagang hindi nila strong suit yung rear camera. Ewan ko kung bakit, pero sana naman, no, calling out all the dashcam companies, hindi lang 70My. No, sana naman i-improve ninyo, no. Kahit 1080p kasi yung resolution nitong kasamang camera, para sa akin medyo kulang lang lalo na kapag kagabi. Sa umaga, acceptable. Pero sa gabi, lalo na kapag may tint ka, medyo nahihirapan siyang kunin yung mga important details. Which is same problem naman yan across the board. Basta FinRay nila yung rear camera. Talagang ganyan. Yun yung napansin ko, no. Isa pa, ito siguro nitpicking na lang, no. Ang ganda kasi ng concept ng 360 rotating camera. Pero tingin ko mas mag-i-improve yan kung gagawin nilang dual lens. Kagaya ng mga Insta360. Yun kasi talaga yung legit na 360 camera. Kasi ngayon, okay yung 360 rotating lens niya, maganda. Pero kung gusto mo mag-capture sa loob, wala siyang pang-capture sa labas, sa front. Kasi sa'yo nakatutok yung lens. Pero kung sana, kung dual camera siya na 360, di ba? Talagang magagaranti mo na 360 protection sa buong side o lahat ng sides nung sasakyan mo makaka-capture niya. Yun lang naman, no, yung mga napansin ko sa kanya. So, other than that, overall, satisfied naman ako sa naging performance ng camera na to habang gamit ko siya. Ang official release nito guys ay sa March 24, 8 p.m. sa lahat ng shopping platform. At kung bibili ka on that day mismo, makukuha mo yung free 128 gig micro SD at yung polarizing filter na pinakita ko sa inyo kanina. So, di ba? Napakagandang deal na nun, ano? Kaya kung gusto nyong makabili nito sa official launch niya, click nyo lang yung link sa description below or click nyo yung yellow basket dito. No? So, yun. Ano guys, when it comes sa kanyang pricing. So, after everything na pwede nating makita dito sa dashcam na to guys, marirecommend ko ba siya sa inyo? Well, kung kaya ng budget mo at kung naghahanap ka talaga ng high-end na dashcam, I would suggest, okay na okay to. Kasi legit talaga yung 4K UHD clarity niya when it comes sa mga footages niya. Talagang satisfied ako. Talagang masasabi kong legit 4K quality. No, malinaw at saka yung mga features niya nga talagang kuwang-kuha. I would suggest din kung may extra budget ka pa, kuha ka na rin ng hardwire kit niya na 4G para mas ma-extend mo or ma-maximize mo pa yung protection na kayang ibigay nito sa'yo. So for me, worth it siya.
no? Sulit naman sa mga nakita nating features na meron siya. So, yun nga guys, no? Yun na lahat ng info na gusto kong i-share sa inyo when it comes dito sa 70mm 4K Omni 360 camera. So, kung nakatulong sa iyo ang video na to sa purchasing decision mo, no, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happening sa ating channel. At i-share mo na rin tong video na to para makarating pa sa lahat naman nagtataka o nagtatanong tungkol dito sa 70mm 4K Omni 360 dash camera. So yun lang guys, ano? Till our next videos, always remember, drive safe and enjoy!